Dahil nga viral yung video sa cash assistance sa Embahada ng Pilipinas sa bansang Bahrain at sinasabi ng taga-embahada na wala na daw pondo. At ayon pa dito, magsumbong na daw kayo sa magsumbong kahit kanino nyong gustong pagsumbungan. At nakaabot nga ito sa mga media at nakaabot ito kay Senator Raffy Tulfo. At ngayon, si Bak siya sa trabaho at papauwiin sa Pilipinas. Dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami gano'n. Eh ngayon, kung saan kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit gano'n. Ano dito, paano mo yan? Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong na Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. problema sa Manila. Walang pondo Ilikod nyo. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Attorney Kaunan, napanood niyo na po itong video kung saan may mga OFWs tayo pumunta sa Embahada ng Bahrain at kausap ng isang empleyado ata ng OIM o DMW at nagkaroon ng kunting sagutan at suplado itong empleyado. Sabi, magsumbong na kayo, magsumbong. Sabi. Opo, sobrang suplado po niya. Sir Raffy, ito pong taong ito ay assistant staff or AS po ng DMW. At aware na po si Sec Hans at i-recall na po yata niya yung tao. Yun po ang huli kong pagkakaalam. Hello, Sec Hans. Sino po siya? Ano pangalan ng taong yon? Napakayabang naman. Pangalan niya Anthony. Paparecall na po natin, Sen. We will issue a recall order today, this morning. Very good. Nag-issue ka pala ng statement na $200 for every OFWs na pumunta sa embahada para humingi ng financial assistance. Sen, nagkamali rin ako kasi yung $200 dun sa repatriation, kunyari pag-uwi yung tao, $200. Nagpamahagi ho kasi ng financial assistance dun isang araw bilang pantawid lang, kasama na ang food packs, ganun. Dun sa mga temporarily out of work, no work, no pay, binigyan ng halaga ng 3,000 pesos. Yun sana ang purpose nun. So, nabanggit ko lang kasi yung doon sa interview, 1,200 ang nabigyan at nabanggit ko yung $200. So, naiduktong lang ng mga tao doon na teka, bakit less than $200 na natanggap? So, ang sabi ko po sa mga taong nagtatanong, may meeting po ako sa Filipino community mamaya. Pag-aaralan po taasan yung binigay na 3,000 pesos kasi nga ho baka mababa. Magkano po yung 3,000 pesos doon sa currency nila sa Bahrain? Parang 20. Ano po nabibili ng 20? Curious lang ako kung pantawid. Pantawid po yan, mga basics po yan. So, baka-augment ng income nila. Pero hindi mo matagal, Sen, kasi 3,000 pesos lang po yan. So, siguro matagal na yung 4-5 araw pantawid. Why don't we increase it a little bit from 20 to Sige maybe po, 50? yun na lang. Yun na lang po, Siguro. Sen. Yun po pinag-aaralan natin. Kasi Sen, yung $200 na anunsyo ko, pinag-aaralan din natin yung sustainability. At saka wag na siguro pila-pila sila kasi delikado nga, di ba? Yes. Yun nga po yung sama-sama sila ba? pagkakamali nung sa araw. So siguro to G-Wallet. Ano? Yes po. Meron silang tinatawag na benefit pay doon. Doon po, nakausap po na rin sila. Doon na yung hulog. So lahat po ngayon ng mga OFWs na gustong humingi ng financial assistance dahil affected sila din sa giyera. So all they have to do is get in touch with the DMW office. Mabibigyan sila ng from 20 going 50 Bahrain dinar. Siguro pag-aralan nila. Yes po. Gagawin po natin. Okay. And then yung supervisor, siguro disiplinahin din natin. I-investigate din natin yung supervisor, Sen. Pero unahin lang po natin muna, Sen, itong recall nung isa. Titingnan po na lang po kung pa-imbestigahan na lang natin yung bisor. Okay. I-recall mo na yung mismong taong involved. Ano po yung effectivity ng kanyang recall today? Kaya na po, I will issue the order this morning. Okay, sige. Okay. Nagkainitan ng ilang OFW at tauhan ng Philippine Embassy sa Bahrain. Nakunan pa ng video ang pagtaboy sa mga kababayan nating humihingi lang ng ayuda. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, anong punot dulo ng tensyon? Nagsimula nga yan ng itaboy itong ilang OFW na nagtungo nga doon sa may Philippine Embassy sa Bahrain kahapon. Yung ilang mga OFW na ito at yung isang empleyado nga ng embahada ay nagkasagutan. Ayon sa source ng News 5 ay nagtungo nga
itong mga OFW na ito para humingi sana ng ayuda o ng financial assistance nga dito nga sa may embahada. Dahil itong March 3, itong Migrant Workers Office ay naglabas ng abiso na magbibigay sila ng one-time financial assistance sa lahat ng mga OFW doon sa Bahrain na apektado nga nitong gyera. Ilan sa mga requirements nga na mabibigyan ay yung may mga existing na working visa at yung ilan naman na nawalan ng trabaho dahil nga nagsara yung kumpanya o yung mga pinagtatrabahuhan nila. At lalong-lalo na yung mga naka-no work, no pay basis contract daw. At yun nga, no, pagdating ng March 5, exactly 1 p.m., ay kinansela na nitong embahada itong memo na ito dahil sinabi nila na may posibilidad nga at ito rin yung banta ng missile at drone attack. Sinabi rin ng embahada ng Pilipinas na bawal na rin yung mass gathering alinsunod na nga doon sa inilabas na guidelines naman nitong Kingdom of Bahrain. Pero nga nitong linggo ay pumunta pa rin itong ilan nating mga kababayang OFW sa pamag-asang makakakuha nga sila ng konting ayuda. Panoorin natin itong video na ito. Pero wala na ho, tapos na po hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. Jiggy, matapos ngang makarating yung video na yan at ma-verify nitong Department of Migrant Workers dito sa May Manila, specifically si DMW Secretary Hans Kakdak ay pinasibak niya agad sa pwesto itong wala daw respeto na empleyado na ito noong embahada. Ang sabi naman ni Secretary Hans ay manalig pa rin yung mga OFW dahil patuloy sila na magbibigay ng kalidad na serbisyo publiko lalong-lalo na nga sa mga OFW at hindi nila ito tolerate yung mga ganitong matapobreng style ng mga migrant workers officer sa buong mundo. Jiggy. Grabe, no? Pero Rainiel, may bagong batch na ba ng OFW na nakauwi na mula Middle East? Jiggy, pagdating naman sa repatriation program kanina nga or kagabi, no, ay dumating na yung 90 pa na mga OFW mula naman sa Dubai. Doon sa bilang na yon, 33 na OFWs yung kabilang dito sa unang batch ng repatriation program na funded nitong gobyerno. Okay, linawin natin, no, Jiggy, 90 na Filipinos yung umuwi kagabi, 33 lang yung pinondohan sa pagpapauwi nitong gobyerno. At sabi nga nitong DMW, since March 5 ay nagkaroon na ng 399 na mga Pilipino yung umuwi. Pero yung karamihan doon sa mga umuwi na yon ay yung mga ticket ay existing or funded by their companies o hindi naman kaya sagot ng UAE government. Actually, sa mga ganitong issue, lalo na kapag mga taga-embahada or embassy or taga-gobyerno ang involved, ay hilaw ang aksyon kung hindi ka viral o hindi makaabot sa media. So kung hindi sana ito viral, ay tuloy-tuloy ang ligaya. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo wala na po wala na po pwede magdalito. Gano'n lang po ka, tiga-dali sabihin yun? Sa Manila Paano ba? Gano'n lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon. Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na may ganun. Hindi mo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganun. Eh ngayon, kung sa saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit ganun. Kami dito, paano ho yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo